yan o. O, si Pagong. Nung unang panahon, si Pagong ang pinakatatanging hayop sa unang gubat. Kaya niyang magpalipat-lipat sa mga puno sa pamamagitan ng nakatagong maliliit na pakpak sa tagiliran. May pakpak para si Pagong o, nasa tagiliran o. Ang galing naman ni Pagong. Lagi siyang nananalo sa mga contest sa pagtakbo. Kaya niyang tumakbo ng mas matulin sa ostrich dahil pwede niyang pahabain ang 4 na mga paa. Napakabilis din niyang lumangoy dahil kaya niyang palaparin ang buntot na parang palikpik ng malaking isda. Ang galing naman. Nasa si Pagong. Ito o, si Pagong o. Ang cute naman ni Pagong. Wala pa pala siya dating bahay. Ano, baby love? Dahil sa mga katangian, hinirang siya ng Diyosa ng unang gubat na namumuno sa kanyang konseho. Ayoko, napakaliit ko para mamuno, protesta ni Pagong. Bakit hindi na lang si Elepante o kaya si Leon? Giit ni Pagong. Dahil may kakayahan kang maglibot ng mabilis sa buong gubat kaysa iba, sagot ng Diyosa. Ay, ang ganda naman ng Diyosa. Napaka-pretty. At mo, yabang ni Pagong o, nakaupo pa sa upuan o. Wala pa siyang bahay. Lahat ng mga hayop ay sumang-ayon sa desisyon ng Diyosa. Mabuhay ang bagong leader nating si Pagong, bunyi nila. Uy, tuwan-tuwa ang mga elepante at saka mga leon. Nang bumalik sa kanilang daigdig ang Diyosa, pinamalaan ni Pagong ang unang gubat. Lahat ay sumusunod sa utos niya. Makaraan ng ilang araw ay bumalik si Pagong sa dating gawi. Mas gusto pa niyang magkulong sa loob ng bahay kaysa lumabas at makisalamuha sa ibang mga hayop. Si Leon ang inutos niyang humalili sa kanya. Karamihan sa konseho ay ayaw makinig sa akin. Kanatawa sa akin. Kailangan mo nang dumalo, lalo pat nakataya ang kaligtasan nating lahat sa meeting mamaya. Giit ni Leon. Ay, tinan mo si Leon o, ang laki o. Baby love. Ayan o, baby love. Ayan o. Huwag saan